May magandang balita po sa atin ang BIR, lalong-lalo na sa mga may gustong kumuha ng TIN ID dahil available na po ang Digital TIN ID. Sir, paano mo nasabi na good news itong Digital TIN ID? Ano po ba ang mga advantages nito? Nasabi kong good news ang Digital TIN ID dahil tinatawag siyang digital, ibig sabihin, maproseso mo na ang pagkuha ng iyong TIN ID through online. Hindi ka napipila pa sa napakataas na pila at hindi ka na pa maggastos ng pera para makapunta ka doon sa pinakamalapit na BIR branch para sa inyo. At tinatawag nila itong ORUS or Online Registration and Update System. At inilinaw po ng BIR na ang ID na ito at yung digital ID ay magkapareho lang po ng value or tinatawag silang mga valid IDs. So, hindi po sila magkaiba. Magkapareho po sila ng gamit. Okay? At ngayong araw, atin niyang pag-uusapan. But bago yan, meron po tayong tinatawag na pag-fill upan. Lalong-lalo na sa mga napakatagal nang nag-fill out or napakatagal nang nakuha ng ID. Kagaya ko, na nakuha ko itong ID na to last 2020. So, ibig sabihin, kailangan kong i-update ang aking email kasi hindi ka po makapag-proceed sa pag-transact nito kung mali yung email. Kasi kagaya ko, napakatagal na. So, kailangan kong mag-email sa pinakamalapit na branch sa amin. Pero sa mga bago pala nakakuha ng kanilang TIN ID, pwede po kayo makaproceed agad sa pag-ano nitong ORUS. And puntahan nyo lamang po or hanapin nyo lang po yung 1905 na form. Yun ay i-filled out nyo lahat ng detalye at saka i-email nyo po sa pinakamalapit na RDO na sa inyo or regional district offices at pagkatapos nyan magbibigay sila ng confirmation sa atin at pagkatapos nyan ibibigay nila kung ano yung hinahanap natin at kung okay na request mo na tapos ka nang mag-filled out ng 1905 form at saka na-send mo na sa pinakalapit na RDO sa inyo at nag-respond na mayroon confirmation at nabigay na ang email na binigay mo, so that's the time na mag-process na tayo sa ORUS. Ito ay step-by-step process nang sa gayon malaman nyo kung ano ba talaga ang dapat ninyong gawin sa pagproseso ng Digital TIN ID. At yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. But bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Kung mayroon kang kakilala na hindi pa alam na mayroon palang tinatawag na Digital TIN ID na ma-process lang through online, i-share mo na ito sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino pa yung mahal mo sa buhay. At kung nagustuhan mo ang content na ito or meron ka pang katanungan, huwag kang magdalawang isip na i-comment dyan sa baba. Dahil handa akong bigyan ng kasagutan as long as kung hindi siya matatabunan sa napakaraming mga comments sa aking mga vlogs. And itong napakalaking opportunity na nakatulong ako sa inyo. And kung nais nyong tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Hanapin nyo dito ang pulang nakalagay subscribe. Ayan. So, tulungan nyo naman ako para ma-reach ko yung 10,000 kasi malapit na tayong mag 10,000 followers and yung subscribe nyo lang po ang aking kinakailangan. Char lang. So, I actually, kung nais nyo pang update sa mga vlogs na i-upload ko dito, lahat ng mga contents ko dito is helpful para sa lahat ng mga transactions ninyo. Scroll up nyo lang dyan at mahanapin nyo kung saan yung mga vlogs na kung saan pwedeng makatulong sa inyo. And kung nais nyo yan, i-bell notification mo na. At ngayong araw ay atin ng pag-uusapan, step-by-step process ito, nang sa gayon makuha mo ang paano ba magkaroon ng Digital TIN ID. So, ang gagawin nyo lang, just get some phone or gamitin nyo yung computer, laptop ba dyan, kung ano, and atin na iproseso ang pamaraang ito. So, kung ikaw ay ready na, atin na pag-usapan ang transaksyong ito. Una is pumunta tayo sa Google Chrome at saka search natin ang orus.bir.gov.ph and dito tayo magpupunta
may makikita kayong mga pwede nating gagawin. Pero sa atin is magpa-new registration tayo as an individual. Tapos ang gagawin natin, scrolled up lang natin ang lahat ng mga pwedeng basahin at create account. Ito yung lalabas, terms and conditions. So kung nais mo yung basahin, pwede din. Yun ang mga service na mag-provide. Apply for TIN, register business, view taxpayer registration information, at digital TIN ID generation. At saka napakarami pang pwede nating malaman tungkol sa agreement sa ORUS. So you can just read this, comprehend this. If you really wanted to know ano ba yung ibig sabihin ng ORUS, ano ba yung uses niya, at saka marami pang iba. So sa akin parang iniisa-isa ko siyang basahin. Pero sa sobrang dami ng content ng terms and condition, so yung iba hindi ko na binasa pa. You can also scroll down hanggang ma-reach ninyo ang dapat ninyong ma-reach na goal, which is ang atin is to really agree the terms and conditions. So need basahin if kung gusto mong mag-critic or should I say. So ang gagawin natin, i-click natin ang ang tawag dito. I-click natin yan, I have read above terms, and next. So dito na tayo sa taxpayer with existing sa akin kasi meron akong existing TIN. Kung wala ka, click lang yon. Tapos dito, mag-fill out na tayo sa ating pangalan. Kung wala kang middle name, paki-click yung no middle name. Sa akin, meron akong middle name. At yan ay Mendoza. At saka sa aking last name, pero hindi pa yan. Last name pa sa akin. Yan, Tanyo. Ayan. At saka suffix. Actually, nauna ko pala yung date of birth. Kung meron kang suffix, pwede yan. Ayan. Date of birth is sa akin, December 31, 1996. Ayan, scroll lang natin. Ayan. So, click natin ang gender. Ako ay male. Hindi pala single status. Ako ay single. Gender is male. So, ang email, yung active na email na ginamit natin sa sa ng ating 1905. Ngayon ay gagawa na tayo ng password. So, ang password natin, kinakailangan aabot siya sa 12 characters. So, sa akin, dadamihan ko na para hindi na magrereklamo ang naghihingi sa akin ng password. So, kayo kung ano yung combination ng password nyo, yung hindi nyo malilimutan talaga. Kasi, kung malilimutan nyo, ay medyo magkakaproblema tayo dyan. So, sa akin is, gagawa lang ako ng mga combination dito para good to go tayo, para makaproceed tayo sa next. So kapag tapos ka na, i-confirm password mo lang, and kapag na-confirm password mo, ang gagawin mo is click mo lang yung I'm not a robot. So hanapin natin ang traffic lights, ayan. And pagkatapos nating mahanap traffic lights, verified and register. Click natin ang register. Okay, meron pala akong hindi na filled out. So, lagay natin ang aking TIN ID number. Ayan, yung TIN ID number ko is 760-585-550, I think. Okay, so ayan. Tinatype ko na pala yung numero ng aking TIN number. Ayan. But, actually, hindi pala pwede may ganun. Ayan, hindi pala pwede may marka, yung ganun tawag. Pagka-click natin, wala pala akong suffix. So, ang gagawin natin, lagyan na not applicable kasi wala naman talaga akong suffix talaga. And confirm na natin. Okay, sorry. Napakalaming gagawin. So, hindi siya maklik. So, may kulang ata. Hindi siya pwedeng mayroong dash. So, sa akin ay tatanggalin ko. Ayan. Para hindi na siya magrereklamo. So, click register and mapunta tayo dito. Basahin natin. Sila ay nag-send sa atin ng email na may link para verify natin ang ating ginagawa natin. So, ang gagawin natin, puntahan natin sa ating Gmail account. Ito yung email sa atin sa ginagawa natin kanina.
So, ang gagawin natin is i-click natin yung verify account at ito yung lalabas. Congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So, click lang natin ang okay. Ngayon ay magre-request na tayo ng ating digital TIN ID. So, mayroong ibig sabihin ano ba yung digital TIN ID. Scroll up lang natin hanggang mahanap natin yung view your digital TIN ID at click mo yan, ito yung lalabas. Kapag mag-upload ka, ito yung dapat mong basihan. So, basahin mo lang dyan at click mo lang yung proceed hanggang sa matapos. Nasanay sa video natin ngayong araw ay marami kayong nakuha at kung ito ay nakatulong sa inyo, i-share nyo din sa iba para naman marami tayong matulungan at kumalat pa itong informasyon na ito at hindi lang tayo yung nakabinipisyo kung hindi marami pang mga tao ang nakakuha na ng mga valid IDs, lalo na sa TIN ID. Dahil suspended pa nga ang lahat ng mga pwede nating kuha na ng IDs, kagaya ng postal ID, SSS application, sobrang suspended pa. And itong information na to, yung TIN ID, kung pwede pa natin itulong sa iba o ipaalam sa iba na mayroong ito ganitong transaction, go, ipaalam natin sa kanila. Kasi ako, nung nalaman ko na mayroong digital TIN ID, sobrang happy ko at verify ko kung ito ay totoo ba o hindi. Pero sa nakita ko ay positive naman yung outcome. Marami naman ang nag-process, marami ang nag-verify na ito ay totoo. And nakaka-happy lang na makatulong sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nanonood sa aking vlog, no? Kasi kapag mag-post ako naman tungkol sa TIN ID, marami kasi ang nanonood and I don't want to really take this moment ba na masayang lamang. So gusto kong ibigay ang kung ano man yung impormasyon na pwede nating makuha patungkol sa pagkuha ng mga IDs, lalo na sa mga job seekers. O itong panahon na to, itong oportunidad na ito ay kunin nyo na nang sa gayon makapagproseso kayo at meron na kayong mga IDs. Dahil napakahirap kung walang IDs kasi hinahanapan tayo ng valid IDs. Kasi gusto natin kumuha ng ID pero yung ginagawa is, ayun, tayo pa mismo ang magproseso ng pagkuha ng mga valid IDs. But so far, itong TIN ID ay napakadali lang pong kunin. At kung ang digital TIN ID ay napakadali, so go grab na. Baka mayroong mga chance na mawala or mag-crash dahil sa napakaraming tao na mag-apply ng ORUS. Oo, so I really suggest na go na. Gawan mo na ng paraan para makapag-process ka dyan sa pagkuha. Meron diyang option na with TIN ID or without TIN ID. So, kunin mo na yung chance. Okay, so I would like to thank everyone sa pag-trust ng aking mga contents, no? So, I love you all. And makuha niyo na yung ano yung gusto nyong kunin. Okay? So, maraming salamat sa panonood. See you again next time sa aking vlog. This is me, Roel Mendoza Tanyo. Huwag mo namang hindi mo i-subscribe. I-subscribe mo na, please. Bye-bye!